Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Lumakas at may pagbabago sa track ng posibleng bagyo na parating na binabantayan natin sa may silangan ng bansa at sinasabi ng mga datos na posible itong dumaan sa kalupaan ng bansa. Alamin natin ang pinakamabagong detalye dito para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon. I-click mo lang ang subscribe button. Sa kasulukuyan, easterlies ang malaking nakakaapekto sa malaking bahagi ng Mindanao, gayon din sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Dahil dito, mas nagiging aktibo ang pagbuo ng mga makakapal na ulap at pag-ulan sa mga lugar na direktang natatamaan lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Samantala sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, mataas ang posibilidad ng mga biglaang pag-ulan at pagkulog pagkidlat dahil sa mga umiiral na localized thunderstorms. Sa ganitong sitwasyon, hindi pare-pareho ang magiging lakas ng ulan sa bawat area. Maaring mahina sa isang bayan habang ang kalapit na lugar naman ay nakakaranas na ng malakas na buhos ng ulan. Dumako muna tayo sa weather forecast condition sa mga lugar na pinakaapektado ngayong araw. Para sa malaking bahagi ng Mindanao, inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Ang pangunahing dahilan nito ay ang easterlies. Dahil dito, mas madaling mabuo ang makakapal na rain clouds na maaring magdulot ng pabalik-balik na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Hindi lamang ito mga panandaliang rain showers, may mga pagkakataong mahina muna ang ulan ngunit muling lalakas habang nagiging mas organisado ang mga thunderstorm cells, lalo na pagsapit ng hapon hanggang gabi. Dahil dito may posibilidad ng paminsan-misang malalakas na pag-ulan na maaring magdulot ng flash floods at landslides, particular sa mga mababang lugar malapit sa ilog at mga bulubunduking komunidad. Para naman sa Bicol Region at Eastern Visayas, inaasahan ng bahagyang maaliwalas hanggang maulap na kalangitan na may mga pulupulong rain showers o thunderstorms, bagamat hindi kasing lawak na mga pag-ulan sa Mindanao, nanatili pa rin ang impluensya ng easterlies sa mga rehiyong ito. Sa Bicol Region, dahil nakarap ito sa silangang bahagi ng bansa, patuloy ang mga ulap at pag-ulan mula sa dagat. Maaring maging maaliwalas ang panahon sa umaga, ngunit posibleng magkaroon ng biglaang buhos ng ulan sa hapon o gabi kapag naging aktibo ang pagbuo ng thunderstorms. Parehas din ang sitwasyon sa Eastern Visayas, may mga oras na tila maganda ang panahon, ngunit maaaring mabilis na magbago ang kondisyon ng kalangitan. Pwedeng sa isang lungsod o bayan ay nakakaranas ng malakas na ulan, habang ang kalapit na lugar ay maaliwanas ang panahon. Tandaan, kapag naging matindi ang isang thunderstorm, may banta ito ng posibleng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, para sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan na maulap na kalangitan na may posibilidad ng mga isolated rain showers o thunderstorms bunsod ng localized thunderstorms. Ibig sabihin, ang magiging pag-ulan sa mga lugar na ito ay dulot ng kombinasyon ng init ng panahon at moisture sa atmosfera. Kaya asahan ng maalinsangan at mainit na panahon sa umpisa bago unti-unting mabuo ang mga makakapal na ulap na maaring magdala ng pagkulog, pagkidlat at malalakas na buhos ng ulan pagsapit ng hapon o gabi. Sa Metro Manila, ito ang uri ng panahon na madalas magdulot ng mabilis na pagbabago sa kondisyon. Posibleng maliwanag at maaraw sa isang bahagi ng lungsod, ngunit sa ibang lugar ay nakakaranas na ng malakas na thunderstorm. Gayon din sa iba't ibang lalawigan sa Luzon, Visayas at Mindanao na wala sa mas aktibong rainfall areas. Mahalagang paalala na hindi dapat baliwalain ang mga isolated thunderstorms dahil maaari itong magdulot ng malalakas na buhos ng ulan, mabilis na pagbaha at pagguho ng lupa sa mga sensitibong lugar. Kaya para sa lahat ng ating mga kababayan, lalo na sa mga nasa Mindanao, Bicol Region at Eastern Visayas, umiwas sa mga lugar na madaling bain o gumuho, lalo na kung makakaranas ng matagal o malakas na pag-ulan. Pagdating naman sa wind and coastal water condition, para sa extreme northern Luzon, inaasahan ng light to moderate winds na magmumula sa southwest. Ang coastal water dito ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa pagitan ng 0.6 hanggang 1.8 meters. Dahil dito, pinapayuhan ng mga maliliit na bangka na maging maingat, lalo na kung magkakaroon ng biglaang pagkulog at pagkidlat na maaring magdulot ng biglaang pag-alon ng karagatan. Samantala sa Palawan at mga kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao,
Inaasahan naman ng light to moderate winds na magmumula sa southwest to south. Ang coastal sea condition dito ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.2 meters. Para naman sa nalalabing bahagi ng bansa, gayon din sa Luzon, Visayas at Mindanao, inaasahan ng light to moderate winds na magmumula sa southeast to south. Ang mga coastal sea condition dito ay may slight to moderate na may taas ng alon na nasa pagitan ng 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa pangkalahatan, kahit hindi gaanong maalon ang karamihan sa ating mga baybayin at karagatan, gaya ng ating paalala araw-araw, mahalagang bantayan ang mga localized thunderstorms na maaring magbuo anumang oras at magdulot ng bigla ang pagbugso ng hangin at pagtaas ng alon. Ngayon, silipin naman natin ang latest tropical cyclone threat potential kung saan may mga bagong datos na nagpapakita ng pagbabago sa posibleng magiging galaw ng susunod na posibleng bagyo na binabantayan natin sa may silangan. Sa forecast scenarios, kapansin-pansin na mas dumarami na ngayon ang mga ensemble runs na nagpapakita ng posibilidad ng paglapit ng isang tropical cyclone sa bansa sa mga susunod na araw. Sinasabi na posibleng maglandfall ito sa kalupaan ng bansa sa bahagi ng Luzon kung sakaling tuluyang mabuo at lumakas ang sistema. Pero may mga weather models din ang nagpapakita ng ibang senaryo. Sa halip na direktang tumama sa kalupaan, may mga modelong nagsasabing maaari itong mag-recurve o umakyat pahilaga, dahilan upang umiwas ito sa mismong direksyon paluson habang papalapit sa silangan o hilagang silangang bahagi ng bansa. Ibig sabihin mga kababayan, ito ang tinatawag na forecast uncertainty. Madalas ang sitwasyon kapag long range forecast pa lamang ang tinitignan, karaniwan magkakaiba ang ipinapakitang track ng iba't ibang weather models. May lang ensemble dots na mas agresibo sa paglapit ng sistema sa Luzon, habang ang iba naman ay nagpapakita ng mas maagang pagliko. Sa ngayon, ang pinakamalagang mensahe ay hindi pa kung saan eksaktong tatama ang posibleng bagyo, kundi ang katotohanan tumataas ang signal ng tropical cyclone development at may posibilidad na lumapit ito sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na mga araw. Kung sakaling tumama ang landfall scenario, ang mga unang lugar na maaring makaranas ng epekto ay ang silangang bahagi ng Luzon, kabilang ang Cagayan, Isabela, Aurora, gayon din sa Quezon Province at maging ang Bicol Region, lalo na mga lalawigan ng Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Masbate. Habang papalapit ang sistema, maaari ring maranasan ng malalakas na pag-ulan sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at Metro Manila, depende sa magiging eksaktong track at lawak ng rain bands ng bagyo. Kung lalakas pa ang sistema at mahatak nito ang habagat, posible ring makaranas ng malalakas hanggang matinding pag-ulan ang mga lugar sa kanlurang bahagi ng Luzon, tulad ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at sa Metro Manila. Kahit hindi pa direktang tumama ang sentro ng bagyo sa mga naturang lugar, tandaan sapat na ang mga bagong datos upang bigyang pansin ang sistemang ito at bantayang mabuti ang mga susunod na update natin dito sa ating channel. Kaya para sa ating mga kababayan, lalo na sa Luzon at sa mga lugar na karaniwang naapektuhan ng malalakas na pag-ulan, mainam na magsimulang maging alerto at manatiling handa sakaling magpatuloy ang pagbuo at paglapit ng posibleng bagyo. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok dito sa ating channel mga kababayan at mag-ingat po tayong lahat.